Erwin, tatawagan ko uli. Ako na mamamagitan ng gwardya at tole para malinawan ho lahat yan. At sana bago matapos yung buwan, makuha na nila yung ng pera para sa kanila. Okay, maraming salamat po, Yusek Eric Tayag, sir, ha? Thank you po for your help. Thank you po. Ayun. Mga babae at batang inaapi, may resback na kay Tol Raffy. Sa Arayat, Pampanga, may pulis daw na matulis. Paano ba naman? Sa halip na pagharapin ang nabanggang magsasaka at nakabundol na Amerikano, abay, pinaalis na lang ng presinto yung Kano. What's happening? Bakit? Paano si Kano, niyaya niya na kumain sila sa restaurant? What? Patay gutom. Lumalabas. Dahil sa pagkain. And then, siyempre si Kano, may hawak-hawak na dalat. Mamaya. Greenback. Greenback. Ano yung baboy? Siya na nga nakabangga at malubha. Siya pa ang pinabayaan ng parak. Ito ang reklamo ng magsasakang si Crisanto Quiros ng Cabiao, Nueva Ecija laban kay POT Reggie Gonzales ng Arayat, Pampanga Police Station. Nung po ko bigla siyang nag-weptar na ganong kanto, tinamaan po ko sa gulong ng harapan niyang kotse. Kamakailan lang, sakay ng kanyang motor si Mang Crisanto. Habang nakatigil sa kanto, bigla na lang lumikong sa sasakyan ng Amerikanong si Donald Anthony Triano. Sumalpok ang sasakyan ni Triano kay Crisanto. Kaya tumila po ng kawawang magsasaka. Dahil malubha, agad dinala ng Amerikano sa ospital si Mang Crisanto. Dinala po ko sa ospital. Daw po nila lahat yung gastos. Biglang sumulpot sa ospital si POT Gonzales at unang kinausap ang Amerikano. Nang harapin naman ng pulis si Crisanto, siya pa ang sinisi ng pulis. Si Mang Crisanto raw kasi ang may kasalanan sa kabila ng wala pa mang inisyal na investigasyon sa banggaan. Matapos ang pangunang lunas, agad dumiretso si Mang Crisanto sa presinto para doon may isang pang kaso at makakasa ng kasunduan para sa suportang medikal. Pero pagdating nila sa presinto, Amerikano wala na. Yung kotse niya, lahat wala na. Pati yung mga document na nakasubmit sa kanila, wala na lahat. Sabi niya kasi ang tagal nyo uuwi pa sila ng ano. Yun ang dahilan ng polis. Anak ng bakal! Nalingat lang ang nagrereklamo, pinakawalan na ng lespo. Sinubukan namin kuha ng panig si POT Reggie Gonzales, pero hindi naman namin siya inabutan sa presinto. POT Gonzales, ano kaya naging deal mo sa Amerikano? Kung talagang malinis ka, sagutin mo ng one-on-one ang resback namin. Okay, mga tol, si Gonzales, hindi niya masagot-sagot yung kanyang cellphone. Ang aking pakiwari, baka naman na-impacho sa sobrang mga pulutan pinakain sa kanya ng Amerikano. Dolyar ba naman eh? Baka 10 kilong sisig. Yan! Pinalabon sa kanya. May impacho ka dyan ba? Pinainom ng 3 case na serbesa. Nasus, baka mabanguhumot ka niyan. Yan ang sinasabi sa Bisaya. Mamatay ka sa... Hab-hab. Hangul. Hangul. At para aksyonan ng reklamo, sa halip na si Gonzales, yung kanyang hepe, na si Colonel Samuel Sevilla ng Arayat, Pampanga Police Station. Colonel Sevilla, magandang gabi po. Colonel, sir. Colonel Sevilla. Sir. Naputol. Naputol. Tawagin ulit. Dito lang. Kasi sa kasong ito, dapat yun, automatic, yung kotse ni Amerikano naka-impound. Kasi na-hospital si, si Mr. Quiros eh. Yes. At pagkatapos, si Amerikano, kinulong. Yun yung patakaran. Reckless imprudence resulting to damage to property and physical injury. Ayun, Yun eh. Colonel Sevilla, magandang gabi po, Colonel. Opo, magandang gabi po. Sir, ito po'y may kinalaman sa reklamo ng magsasakang si Mr. Quiros. Siya po ang binangga ng Amerikano. Siya po yung na-ospital. Lahat-lahat na. Siya po pang may kasalanan, sabi po ng pulis ninyo, sir. Sa halip na ikulong po yung Amerikano at impound yung motor, ay impound yung kanyang kotse, bakit po pinakawalan at ngayon, sinisisi pa po itong biktima ni POT Gonzales. Bakit po, Colonel Sir? Pagkailangan na konti, hindi ko marinig. Opo, Colonel. Hello Hello, po. Colonel. Nanonood si Colonel sa TV. Colonel, hello. Ganito po kasi, naka-on the air po ba tayo? On there po tayo. Live na live po tayo, sir. Kasi po, hindi pa ako yung Cebu Police that time, yung nangyari yung
aksidente na yan. Opo. Pero i-double check ko sa may hawak na kaso yung investigador natin. Opo. Para ma-actionan natin po. Opo, yes sir. Salamat po. Kasi nakakaawa naman po yung magsasaka, sir. Siya na Oo. po yung nasugatan, na baldado at lahat-lahat na siya pa kaya sinisisi. Ang masaklap pa nito, yung pagpapagamot, wala akong sumagot. Siya ho lahat. At yung Oo. Amerikano, sir, pangisi-ngisi lang. Opo. Opo. Pero ang balita ho namin, ang nangyari ho kasi, si Amerikano, good time daw si PO3. Bo, si Pinainom ata ng maraming alak at pinakain ng maraming pulutan. Sisig. Sisig, tatlong kilo. Pinakawalan yung Amerikano. Pinakawalan, tapos meron pang kasamang dolyar. Oh. Tigo $1. Aba. Siyempre makapal. Aba. Isang bundle, tigo $1. Ay, madami yun. O, 100 yun. Oo. Bigyan na nung kay PO3. Sabi ni PO3, 100. Hindi niya alam bilangin. Akala niya milyon na. 5,000. Lumundag agad si PO3. But anyway, sir, seriously speaking, dapat, sir, pag ganito, pakituro po sa mga tao ninyo, Yan. reckless imprudence resulting to damage to property and physical injury. Dapat po, ikinulong itong si Amerikano at inimpound yung kanyang sakyan. Yung pong tamang patakaran, di ba, sir, Colonel? Alam niyo po yun. Opo. Hindi po ganun nangyari, sir, eh. So, very clear po, meron pong ginawang hindi tama ito pong pulis natin na si P.O.T. Gonzales, Colonel, sir. Di ba po, kakausapin ko po yung may hawak ng kaso at yung mga ganyang insidente, hindi naman natin pwedeng pabayaan o tolerate yung ganyang mga Okay, so, pangyayari. sir, meron pa to, hindi pa huli ang lahat. Ang gagawin po natin, sir, yung kotse ng Amerikano, paki-impound lamang, sir. Kasi gagamitin po ebidensya sa korte yan, sir, dahil magdidemanda po itong si Mr. Quiroz. Tama, sir? Sige po, at titignan ko po yung yung incidente na yan. Pakwan. Insidente. Report. Okay. Tagal pa yung pakwan. Okay, sir, please lang, sir, paki-impound yung kotse and then pakisampahan po ng kaso yung Amerikano, sir, para naman magkaroon ng hustisya yung kababayan natin, sir. Sino mas kakampiyan natin, sir? Yung banyaga na nagkamali, sir, o yung kababayan natin na napi? Siyempre, yung naapi ang natin, panigan natin. Pero may mga sitwasyon na kung minsan nakikipag-areglo agad yung yung inarereklamo. Ay, okay. Paano yun? Nakikipag-areglo. May usually nangyayari sa presinto, nagkakaayusan. Mukhang ibang inareglo. Yung pulis yung Ayun ang inareglo, problema, hindi yung yes, biktima. Yung investigador ang inareglo. Ay, nako. Okay, Colonel, pakitulungan lang po, sir, ha, please. Okay po, sige po. Maraming salamat po, Colonel. Mabuhay po kayo, sir. Magandang gabi po, Colonel. Sa pagbabalik ng tunay na sandigan ng bayan, dalaga binugbog ng kanyang ex-boyfriend. Abay, loko ka. Kung hindi ka ba naman Binabae. blank. Kasi ang tunay na lalaki hindi nang bubugbog sa isang babae. Yan! Ano ba yung sinusulat mo dyan? Wag yan. Abangan! Abangan kung paano natimbog ang Sedula Gang dito lang sa walang nakakalusot na anumang modus. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3sagotkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5.